Ang pagbabago ng mga plano ni Hulkenberg mula sa peaceful solutions, handa na siyang gumamit ng dahas ngayon para makuha ang trono. Ang pag-reveal ni Kurapika ng kanyang Nen ability type sa mga tinuturuan niya dahil kinakapos na siya sa oras. Malapit nang matapos ang 2 weeks na ipinangako niya para matutong gumamit ng Nen ang kanyang mga estudyante. At ang pinakahuli sa lahat, ang sekreto, ang plot twist tungkol kay Teta at kay Serednik. Huwag niyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Hypothesis at makikita natin dito guys na nagpapatuloy pa rin ang conversation sa gitna ni Slava at ni Teta habang ine-explain nga ng dalawa sa isa't isa kung anong nangyari sa insidente sa loob ng training nila ni Serednik. In-explain ni Teta dito kay Slava na binaril nga niya si Serednik na pinatay niya ito. Nakita niya ito gamit ang kanyang dalawang mga mata. Pero in-explain din naman sa kanya ni Slava na walang putok ng baril, walang namatay at pangalawa, walang kahit na anong dugo man lamang na kumalat sa sahig. Meaning, hindi talaga yun nangyari. Walang kahit na anong pagpatay na nag-take place at gumamit pa nga daw sila ng luminal reaction. Tinitignan nila kung may traces of blood talaga sa lugar na yon, pero walang kahit na anong reaction na nakita mula sa investigation. Meaning, hindi talaga niya nabaril, hindi niya napatay si Serednik. Kaya ina-explain, pinapaliwanag talaga sa kanya ni Slava na most likely, ang posibleng nangyari ay hindi niya naiputok ang kanyang baril. Na nagpagulo naman ang isipan ni Teta dahil alam na alam naman niya na ginawa niya yon. Nakita niyang nagkalat ang dugo, ang utak ni Serednik sa sahig matapos niya itong barilin. Pero ang katotohanan, buhay daw si Serednik. Wala siyang sugat, walang kahit na anong dugo sa kanyang katawan. Na dahilan kung bakit iniisip niya dito na baka hindi totoo ang mga nakita niya. Ilusyon daw ba ang lahat ng yon? Unang-una sa lahat, hindi daw ba pumutok ang baril na gamit-gamit niya? Kung isang ilusyon naman daw yon, saan nagsimula ang ilusyon at hanggang saan lamang nakarating ang katotohanan? Meaning, hindi talaga alam ni Teta kung ano nangyayari. Nagsisimula ng maghalo-halo ang lahat ng mga hypothesis sa utak niya at ina-analyze niya ngayon kung ano talaga ang nangyari. Dito din ay nabanggit ni Teta na para ma-figure out niya ang tungkol doon, kakailanganin niya ng sapat na oras para mag-isip. Na alam naman natin guys na tamang-tama dahil si Slava na nga ang papalit sa kanyang posisyon sa pagtuturo kay Serednik. Then switching of scenes guys, it is currently day 9 na, meaning kinabukasan nito matapos ang banquet, matapos ang lahat ng mga insidenteng nangyari sa previous chapter. It is currently Monday at ang POV natin ngayon ay nasa Justice Bureau. May kita natin dito na nag-uusap itong si Kaiser, ang investigator na ipinadala nga dito kay Queen Seiko para imbestigahan ang tungkol sa pag-assassinate kay Momose. May kita natin dito guys na hinaheld captive itong si Melody matapos nga ang attempt na pagtakas ng mga binabantay nilang princess. Dito din ay nai-insist at nai-insert nitong si Kaiser ang tungkol sa pagpapakamatay nitong si Kini. Nabanggit dito ni Melody at tinatanong niya itong si Kaiser kung hindi naman daw siya kasama sa mga salarin, kung hindi naman siya kasama sa mga nagplano ng pagtakas, kailan na siya pwedeng bumalik sa duty? Kailan na siya pwedeng bumalik sa residence? Nasinagot naman ni Kaiser na depende daw. Depende kung gaano siya cooperative sa ginaganap na investigation. Dahil nabanggit nitong si Kaiser na nag-iwan daw ng note itong si Kini na nagsasabi na wala siyang accomplices, wala siyang mga kakampi, at wala siyang kahit na sinong kakutsaba sa nangyaring insidente. Pero iniisip daw nitong si Kaiser na there is an alternate possibility na para bang pinahihiwatig niya na pwedeng hindi yun ang katotohanan. Pwedeng ang katotohanan ay may mga kasama pa siya pero ipinakita lamang ni Kini na nag-iisa siya para hindi sila mabintangan. Pero dinagdag din naman nitong si Kaiser na matapos daw ang napakagaling, napaka-masterful na performance nitong si Melody sa pag-play niya ng flute, napakaraming ibang mga prinsipe ang gusto siyang makita, gusto siyang ma-meet at gusto siyang imbitahan sa loob ng kanilang residence. Habang idinadagdag na maybe some of them ay nag-iisip din daw ng kaparehong possibility na iniisip ni Kaiser na baka iniisip din nila na kasama itong si Melody sa ginawang pagtakas na yon, kasali at kakutsaba siya. Pero dito ay na-realize agad ni Melody kung anong ipinahihiwatig ni Kaiser. Nakita naman natin sa previous chapter guys na itong si Kaiser pa mismo ang nag-offer kay Melody na tumulong sa gagawing pagtakas ng mga prince, na tumulong sa pagkikip ng safety and security ng mga prince. Kaya naman dito ay na-realize ni Melody na humahanap ng paraan itong si Kaiser para tulungan siya at para protektahan siya indirectly. Dahil nga nangyayaring investigation, hindi niya pwedeng sabihin yun directly na tutulungan niya si Melody. Ginagawa niya ito sa isang paraan sa pamamagitan ng mga indirect words and explanations. Kaya ang iniisip daw nitong si Kaiser pala as of now ay hinaheld captive niya si Melody.
na dahil nasa loob nga sila ng independent judicial branch na hinahandle nitong si Kaiser, hindi siya basta-basta makukuha at mapipilit na dakutin ng kahit na sino sa mga higher ranking prince. Dahil once na nasa labas na sila ng residence, pwede silang pag-initan. Pwede siyang pag-initan mismo ng ibang mga prinsipe na naka-experience ng kanyang ability. Pero habang nasa loob siya ng judicial branch na ito, mapoprotektahan siya. Kaya naman hinuhold at pinapatagal nila ang kaso para hindi makalabas itong si Melody sa loob ng judicial branch na to. Nang dahil dito na itanong naman ni Melody kung ano naman daw ang mangyayari sa dalawang prince na nagtangkang tumakas, na inexplain naman nitong si Kaiser, na inexplain daw sa kanya ni Fugetsu at nitong si Kakcho na pinilit daw silang pasakayin ni Kini sa loob ng escape boat, na pinalalabas nila na si Kini talaga ang may kasalanan ng lahat, na hindi naman natin masisisi si Kakcho at itong si Fugetsu dahil kung aaminin nila na mabuti lamang ang hangarin nitong si Kini, mawawalang kwenta lamang ang kanyang pagsasakripisyo. Dito din ay idinagdag nitong si Kaiser na although nakalagay din sa suicide note ni Kini na wala talagang kinalaman ang mga prince at siya mismo ang suspect, walang kahit na sinong salarin sa nangyaring pagtakas, binabanggit pa rin itong si Kaiser na meron din talagang possibility at may posibilidad na tulad ng iniisip niya kay Melody na baka may kinalaman si Melody sa nangyaring pagtakas, pwedeng may kinalaman din itong si Kakcho at si Fugetsu sa pagtakas na yon at hindi daw mawawala ang possibility na pwedeng ang dalawang ito talaga mismo ang masterminds. Pero since wala nga daw silang ebidensya, most likely hindi nila maididiin ang kaso. Pero pwede naman daw maging persistent itong si Kaiser. Pwede niyang ipagpatuloy ang pagtatanong-tanong sa dalawang prince. Pero dito, na-realize agad ni Melody kung anong ipinahihiwatig na naman ni Kaiser. Hindi talaga niya balak idiin si Kakcho at si Fugetsu. Ang binabalak niya ay ang i-held captive lang din itong si Kakcho at si Fugetsu sa loob ng independent judicial branch na ito para na rin sa kanilang safety, tulad na lamang ng kung gaano niya katindi pinoprotektahan ngayon itong si Melody sa pamamagitan ng paraang yun. Kaya naman dito, naisip ni Melody na mabuting tao talaga si Kaiser. Nang dahil dito, naisip naman ni Melody na hindi niya sasayangin ang oras habang nasa loob pa sila ng judicial branch na ito, mag-iisip na siya ng susunod nilang plano na pwede nilang gamitin. But switching of scenes guys, makikita naman natin ang katawan ng isa sa mga bodyguards nitong si Halkenberg na itong si Sumidori. Matapos nga ang ginawang paglipat ng kanyang consciousness sa katawan ng bodyguard naman ni Benjamin na itong si Shikaku, walang kahit na anong movement sa kanyang original na katawan na almost as if lumipat daw ang soul nitong si Sumidori papunta sa katawan ni Shikaku. Pero wala namang kahit na anong difference in brain waves itong si Sumidori, na almost as if natutulog lang daw siya. Pero naitanong nila dito kung ganun, saan naman napunta ang soul nitong si Shikaku kung nawawala ngayon. Naisagot ng ibang mga bodyguards na pwedeng it is swapped out, napunta ito sa labas o pwedeng nawala na ito. Nasabi ng iba naman na pwedeng nag-switch sila ng soul nitong si Sumidori, pero since hindi pa nga gumagalaw si Sumidori, hindi nila yun mako-confirm. Ang iba naman, nasabi na baka lumabas yon at napunta sa katawan ng ibang tao. At ang pinakahuling hypothesis nila, pwedeng nasa iisang katawan ang soul nitong si Sumidori at nitong si Shikaku. Dito naman magsisimula ang gagawing lecture nitong si Halkenberg sa kanyang mga bodyguards tungkol sa mga possibilities gamit ang ability na to. Ayon kay Halkenberg, matapos daw niyang i-fire ang arrow sa kanyang target, ang isa sa kanyang mga bodyguards na ito ay magpo-possess sa tinamaan na target na yon. Matapos yon, hindi na nila alam kung anong susunod na mangyayari. Meron silang 4 na mga ina-assume na mga possibility matapos tumama ang arrow na yun sa target. Una ay mamamatay yun sa pamamagitan ng pagkawala ng kanyang sariling soul dahil ipoposes nga ng soul ng bodyguard nitong si Halkenberg ang target na yun. Pangalawa, pwedeng nakikipag-switch ito ng bodies sa kanyang target. Meaning, matapos lumipat ng soul nitong si Sumidori papunta kay Shikaku, ang soul naman ni Shikaku ay lumipat sa katawan ni Sumidori. Ang pangatlo, pwedeng nagko-coexist sila sa iisang katawan. Meaning, habang nasa loob ng katawan ni Shikaku ngayon si Sumidori, nandun din ang soul nitong si Shikaku pero mas nangingibabaw lamang ang consciousness ni Sumidori ngayon dahil yun sa ginawang atake nitong si Halkenberg. At ang pinakahuling hypothesis, it is somewhere else. Meaning, matapos niyang makipagpalitan o makapasok ng soul ni Sumidori sa loob ng katawan ni Shikaku, napalabas ang soul ni Shikaku at nasa ibang lugar ito ngayon. Pwedeng nasa ibang lugar, pwedeng nasa ibang katawan. Pero hindi daw nila malalaman at hindi nila mapipinpoint kung alin yon sa lahat ng choices na ito, not unless gagawa sila ng aksyon para i-test kung ano talaga ang nangyari.
Ayon kay Sumidori, kung totoo daw ang hypothesis number 3, pwedeng nasa loob din talaga ng katawan niya ang soul ngayon ni Shikaku. It's just that nagiging mas dominant daw ang soul niya kaysa sa original na soul ni Shikaku na nagiging possible sa pamamagitan ng ability ni Hulkenberg. But nonetheless, ang option 1 and 4 daw ay magiging mahirap patunayan. Dahil unang-una sa lahat, paano nila mapapatunayan na patay na nga si Shikaku at paano nila mapapatunayan na wala na ito sa kanyang katawan subalit nasa ibang lugar, gayong hindi nga nila alam kung saan ito possible na punta, kung saan ito pwedeng napunta matapos itong ma-push out ng soul ni Sumidori. As for option number 2 naman daw, kung nasa katawan talaga ngayon nitong si Sumidori si Shikaku, malalaman naman nila yun agad dahil nga binabasa nila ang brain waves ng katawan nitong si Sumidori at kapag naging conscious ito, malalaman nila yun agad. Nang dahil dito naging buo na ang loob nitong si Hulkenberg. Hindi na siya nag-hold back. Inamin niya ang katotohanan at ang totoong nangyari sa loob ng residence ng King na si Nasubi sa lahat ng kanyang 12 na bodyguards na ito na present sa scene. Sinabi niya na tinangka niyang patayin ang hari, subalit hindi siya nag-succeed. Matapos yun, sinampal siya ng katotohanan. Ipinamukha sa kanya ni King Nasubi na hindi talaga niya mababago ang loob ng monarchy not unless gumawa siya ng literal na action. Nang dahil dito, na-awaken ang kanyang ability at ngayong alam niya na kung ano ang kanyang abilidad, confident siya na ito ang abilidad na magdadala sa kanila sa pagkapanalo sa loob ng Succession War. Kaya naman sa pamamagitan ng confidence na ito, sa pamamagitan ng ideya at ng katotohanan na isinare niya sa lahat ng mga bodyguards, i-keep in mind daw nila yun. Tandaan nilang mabuti yun habang i-explain niya ang lahat ng mga processes na kakailanganin nilang gawin para matuklasan kung ano talaga ang nangyayari sa mga targets na tinatamaan ng ability niya. At dito na nga ipinagpatuloy nitong si Hulkenberg ang pag-explain ng kanyang hypothesis na agad namang napakataimtim na pinakinggan ng lahat ng kanyang bodyguards kasama na itong si Sumidori na nasa katawan ngayon ni Shikaku. Nag-take sila ng sapat na oras sa explanation na ito at matapos yun, umagri ang lahat ng mga bodyguards na oo, posible nga yun. Pero kakailanganin nila ang ability ng isang expert sa NEN para matuklasan at para ma-confirm ang mga bagay na pinag-usapan nila na dahilan kung bakit ayon dito kay Hulkenberg, kakailanganin niya ang tulong nitong si Sumidori para ma-execute at para ma-determine kung totoo nga ba yun. Na hindi naman itinanggi pa nitong si Sumidori at sinabi pa niya kay Hulkenberg, of course, it is my pleasure, na dahilan kung bakit nagalak man itong si Hulkenberg, nalulungkot naman siya para sa sitwasyon at para sa kapakanan nitong si Sumidori. Dahil alam niya na delikado ito, napaka-risky nito at posibleng mamatay itong si Sumidori sa pamamagitan ng gagawin nilang planong ito. Pero wala silang choice, kailangan nila yung gawin in order to figure out kung ano man ang effect ng ability ni Hulkenberg. Kaya naman hindi nagtagal, nag-switch ang scenes papunta sa 7th prince na itong si Lazarus. May kita natin dito na kampanteng-kampante si Lazarus habang nanonood lamang ng mga movies sa kanyang huge screen, pero itong si Basho, kinakabahan. Dahil tulad ni Kurapika, nararamdaman din niya ang napakatinding dumadagondong na aura. Ang aura na nanggagaling nga kila Hulkenberg. Nabanggit naman itong si Lazarus na ano daw yon, na inexplain naman ni Basho na may napaka-unusual na amount ng aura na talagang kahit na sinong marunong gumamit ng NEN ay mararamdaman nito. Inexplain din dito ni Basho na papalapit ito ng papalapit until makarating ito sa harap ng kanilang pinto. Nagsimula na ditong umalma itong si Basho habang sinasabi niya na although hindi nila alam kung sino ito, surely magiging isang napakalaking problema ng individual na ito basing pa lamang sa kung gaano ka-intense ang kanyang aura. Nang dahil dito, tumayo na si Basho at sinabihan si Lazarus na huwag siyang gagalaw. Manatili siya sa kanyang kinauupuan dahil itong si Basho ang gagawa ng paraan. Sinabihan agad ni Basho ang isa sa mga bodyguards na i-check daw ang kanilang monitor at tanungin kung sino ang taong yun na kumakatok. Na agad namang tiningnan itong si Rice, ang isa sa mga bodyguards kung sino ang nasa labas ng pinto. At dito niya nakita na ito ay isa sa mga bodyguards ni Benjamin, itong si Shikaku. Although alam natin guys na hindi talaga ito si Shikaku at itong si Sumidori ang nasa katawan niya ngayon. Hindi nagtaksaya ng oras itong si Sumidori. Sinabi niya na long live his highness, First Prince Benjamin. At matapos ang sinabi niyang salitang yun, itinutok niya kanyang baril sa kanyang sentido at pinaputok ito na dahilan kung bakit immediately namatay siya. Nagulat ang lahat ng mga bodyguards sa loob ng residence ni Lazarus at maging ito ngang si Rice ay napatumba. Hindi niya inaasahan ng pangyayaring yun. Since ang alam ng ibang mga bodyguards guys ay may tumunog lamang na pagputok ng baril, pero itong si Rice lamang ang nakita ng pangyayari sa labas, tinanong nila agad ito na sinagot naman ni Rice kung ano talagang nangyari. Nagpakamatay daw
itong si Shikaku. Nang dahil dito, hindi sila lahat makapaniwala dahil hindi nila alam kung anong motive sa pamamagitan ng pagpapakamatay na yon ng bodyguard ni Benjamin. Pero itong si Basho, iniisip na may mas malalim pa talaga itong rason. At matapos nga ang pagkamatay na yon itong si Sumidori or sabihin natin itong si Shikaku, na wala na daw ang nagra-rumbling o ang dumadagundong na aura na dahilan kung bakit nakalabas na sila ng pinto. At immediately, chinek nila agad ang katawan nitong si Shikaku. But switching of scenes, makikita naman natin ngayon nag-uusap na itong si Benjamin at si Balsamilco tungkol sa pagkamatay ng isa sa kanilang mga bodyguards. Dito nila na-confirm na for sure nag-suicide daw itong si Shikaku sa pamamagitan ng ability ni Hulkenberg. Knowing kung gaano kadelikado ang ability na yun ni Hulkenberg, immediately sinabi nitong si Balsamilco kay Benjamin na as of now, ito nang si Balsamilco ang kanilang top 1 sa kanilang blacklist, ang pinaka-dangerous, ang pinakadelikado na makakatapat nilang prince, na nagpapakita lamang na nare-recognize talaga nila kung gaano katindi, kung gaano kadaya at kung gaano talaga ka-dangerous ang ability ni Hulkenberg, especially pagkasama niya ang kanyang mga bodyguards na nag-a-amplify ng kanyang nen. Pero dito may kita natin na magbabalik naman ang scene sa loob ng residence nitong si Hulkenberg habang nakabalik na nga ang consciousness ni Sumidori pero hindi sila nagpapakampante. Itinali nila ito sa upuan habang ini-interrogate at agad na tinatanong nitong si Hulkenberg kung ano daw ang post nitong si Sumidori at kung ano ang kanyang service number. Ginagawa nila ito for sure para ma-identify kung si Sumidori ba ang bumalik sa katawan na ito o maaring itong si Shikaku ang bumalik sa katawan na ito. Meaning ito ang plano ni Hulkenberg, ang patayin ang original na katawan ni Shikaku para ma-identify kung ano talaga ang nagiging epekto ng kanyang arrow na nagpapakita lamang kung gaano talaga katindi ang decisiveness ngayon nitong si Hulkenberg. Handa siyang kumitil, handa na siyang pumatay para lamang maka-acquire ng reliable at vital information na magbibigay sa kanila ng mataas na tsansa para makuha ang trono. But switching of scenes guys, makakabalik tayo ngayon sa residence ng 14th Prince na si Wobo. At makita natin dito na napansin din talaga ni Kurapika ang nangyaring insidente ngayon, although not directly dahil hindi ng kanyang mga mata, nabasa niya yun sa pamamagitan ng kanyang nen. And of course, maging itong si Bill ay naramdaman ang tungkol sa bagay na yon dahil kahit na hindi naman natin alam kung ano pa ang ability ni Bill, alam naman natin na marunong din siyang gumamit ng nen. Ayon kay Bill, nasa katabi lamang nila na residence yon. So either from the 3, maalin sa residence ng 9th, ng 7th, or ng 5th Prince nang gagaling ang nag-uumapaw at dumadagundong na aura na yon. Na dahilan kung bakit naitanong nitong si Sakata kung hindi daw ba nila ma-identify kung iyon ay si Prince Zhangli o hindi. Na sinagot naman itong si Kurapika na hindi nila yun masasabi, hindi nila yun mako-confirm dahil hindi nga nila nakita. Pero most likely, hindi naman daw yun kagagawa ng ability ni Prince Zhangli. Nabanggit din dito ni Sakata sa loob ng isip niya na since hindi nga siya marunong gumamit ng nen, wala siyang alam at wala din siyang nararamdaman na kahit na anong unusual, wala siyang magagawa kung hindi ang mag-agree na lamang dito kay Kurapika at kay Bill. Pero base din daw sa mga obserbasyon nitong si Sakata, napansin niya na talagang on high alert daw si Kurapika at itong si Bill, na dahilan kung bakit naitanong niya kung seryoso daw bang dangerous ang nangyayari sa labas. Na sinagot ni Kurapika na may napakatinding dumadagundong na aura nga daw sa labas. Although pwedeng hindi naman yun ganun kaseryoso dahil napakasimple naman daw na nangyari. Ang nag-uumapaw na aura na yun ay sumabog at nag-pop ng parang isang balloon na most likely at mataas ang possibility na nagagawa ng isang emitter. But at the very same time, sa pamamagitan ng ability ng isang emitter, napakadali nitong mawawasak ang mga barrier. Meaning, maging ang mga dingding na nagse-separate sa kanila, pwedeng wasakin ng emitter na yon base na lamang sa kung gaano ka-enormous ang kanyang aura. Pero dito ay naiisip pa rin talaga ni Kurapika na ang pinakadelikado, ang pinaka-dangerous na parte ng mga pangyayaring ito is that hindi nga nila alam kung ano nangyayari, kung sinong umaatake at kung sinong inaatake. Kailangan nilang malaman ng tungkol sa bagay na yon. But anyways, habang nangyayari ang pag-uusap sa gitna ni Sakata, ni Bill at nitong si Kurapika, na-realize nila na 1 week na lang ang natitira. Isang linggo na lang, bagong ipinangako ni Kurapika na matututo silang lahat na gumamit ng nen sa loob lamang ng 2 weeks. Marami na din daw ang nagda-doubt, ang mga nagdududa kung matututo ba talaga silang gumamit ng nen, gayong paulit-ulit lang naman daw ang training na pinapagawa sa kanila ni Kurapika, na dahilan kung bakit naisip ni Kurapika na kailangan niya nang gumawa ng paraan, kailangan niya nang i-step up ang kanyang pagtuturo. Sa switching of scenes, makikita natin guys na kumuha na nga ng tubig itong si Kurapika at kinandak niya ang water divination test sa kanyang sarili.
ipinakita niya ang naging epekto ng aura niya sa loob ng tubig na ito na dahilan kung bakit nag-turn purple ang tubig. Nagbago ang kulay nito at umiikot ang dahon na nasa ibabaw ng tubig. Isang napaka-unusual na reaksyon sa water divination test, kaya naman dito niya kinonfirm na ang ganitong klase ng reaksyon ay nangangahulugan na isa nga siyang specialist. Of course, although gulat na gulat ang lahat ng mga individuals na ito, hindi naman sila lahat agad pwedeng mag-conduct ng water divination test. Pinili mismo ni Kurapika kung sino ang susunod na gagawa ng test at sinabi niya na itong si Gladiolus, ang isa sa mga maids, ang isa sa mga servant at hindi nga isang bodyguards ang nakitaan niya ng potensyal na pwede nang mag-conduct ng water divination test. Dahil napansin daw niya na enough na ang na-emit ang napoproduce na aura nitong si Gladiolus kumpara sa iba, kaya siya ang kailangang gumamit ng water divination test para ma-determine kung ano na ang kanyang type of Nen ability. Nang dahil dito guys, makikita natin na nagulat itong si Gladiolus dahil hindi nga niya ito ine-expect. Habang ang ibang mga bodyguards naman para bang nai-insecure dahil nalamangan pa sila ng isang servant, lalong-lalo na itong si Mahor. Pero dito naman ay naisip agad nitong si Bobby Mayna na napakagaling daw ng ginawang move na yun ni Kurapika. Sinadya niyang piliin itong si Gladiolus, isang servant, isang incompetent na individual kumpara sa iba pang mga bodyguards para patunayan sa mga meathead o sa mga matitigas ang ulo ng mga bodyguards na kailangan nilang mag-step up. Kailangan nilang seryosohin ang training para ma-reach nila ang point na matututunan na talaga nilang gumamit ng Nen. However, ayon kay Kurapika, hindi dapat nila i-reveal sa kahit na sino kung ano ang kanilang Nen ability type. Hindi tulad niya na isang specialist, it is not that big of a deal dahil being a specialist nga, hindi naman nila malalaman kung anong ability ni Kurapika. Napakalawak ng mga abilities na pwedeng panggalingan ng isang specialist. Ang dahilan kung bakit ayon kay Kurapika, kailangan nilang i-conduct ito sa isang different room sa lugar na kung saan ito lamang si Kurapika at itong si Bill ang mag-oversee ng gaganapin na water divination test. Meaning, hindi yun makikita ng ibang mga bodyguards. In-explain din ni Kurapika para hindi agad sila umalma na napaka-importante nito. It is a vital information sa loob ng isang Nen battle. Dahil kapag alam mo kung ano ang Nen ability ng iyong kalaban, ng iyong mga katunggali, it's almost as if sa isang bato-bato pick sa rock, paper, scissors, alam mo na agad kung paano i-counter ang iyong kalaban. Hindi naman nag-agree ang karamihan sa mga bodyguards habang sinasabi na hindi daw tama ang gustong mangyari nitong si Kurapika dahil unang-una sa lahat, this is advantageous para lamang sa kanya. Nabanggit ng iba sa mga bodyguards at especially ng bodyguard na ito na nanggaling sa side ni Prince Serednik na kung sasabihin na lamang daw ni Kurapika ang criterias kung paano ma-determine kung ano ang kanilang Nen ability type, hindi na sila kailangan pang samahan at i-oversee nitong si Kurapika at ni Bill sa paggawa nila ng water divination test dahil sila mismo malalaman at ma-identify na kung ano ang kanilang Nen ability type. Na dahilan kung bakit in-insist naman ni Kurapika na actually may point naman daw sila, pero ang point dito is that kailangan niyang malaman kung ano kanilang Nen ability type para malaman niya kung paano niya maituturo perfectly ang Nen sa kanila ng mas madali depending sa kung ano nga ang kanilang Nen ability type. At hindi lamang yun. Since in-reveal nga ni Kurapika na isa siyang specialist sa lahat ng mga bodyguards na ito, kaukulan at tama lamang daw na exchange and payment na malaman din niya kung anong Nen ability type ng mga tinuturuan niyang ito dahil na-reveal niya na kung ano ang sa kanya. At alam din naman daw niya na aware ang lahat ng mga bodyguards na ito na hindi naman niya ite-take advantage ang tungkol sa impormasyon na yon. Dahil unang-una sa lahat, ang dahilan kung bakit nga niya ikinakandak ang pagtuturo ng paggamit ng Nen ay para magkaroon ng stalemate. Para mag-buy time na hindi mangyari ang isang napakalaking laban sa loob ng mga prince hanggang sa makarating sila sa loob ng Dark Continent. And with that given information, bakit naman daw siya magsisimula ng gulo? Kaya makakaasa sila na hindi sila ite-take advantage nitong si Kurapika at binigyang diin ni Kurapika na ipagpapatuloy niya ang tungkol sa planong yon. Kung may hindi mag-agree sa kanila, pwede na silang umalis. Nang dahil sa sinabing yon ni Kurapika, natawa at na-refresh itong si Furikov habang sinasabing nanggaling na daw mula kay Kurapika ang revelasyon na yon. Na sinagot naman nitong si Bobby Mayna na actually hindi na revelasyon. Alam na yon ng lahat. It is a usual and common information sa loob ng nangyayaring succession war na binabalak talaga ni Kurapika na patagalin ng oras. Pero dito ay binanggit naman itong si Furikov na since importante din naman daw na nalaman nila na isang specialist nga itong si Kurapika, pwede daw ba at gusto daw ba nitong si Bobby Mayna na makipag-switch na kay Rihan dahil si Rihan nga ang pinakamagaling nilang pang-counter sa mga specialist knowing what Rihan's Nen ability is na nakita na natin sa previous chapter.
Sinagot naman siya ni Bobby Mayna na ang nangyari daw pala kay Rihan ngayon ay matapos nga niyang matapos ang misyon sa loob ng residence ni Prince Sale-Sale, lumipat na siya ngayon sa residence ng 5th Prince na si Chube-pa. Na sinagot naman ni Furikov na oo, tama yon, pero as of now, even at this point, hindi daw nagpapakita ang Nen Beast ni Prince Chube-pa na para bang ina-adapt daw talaga ng Nen Beast ng prinsipe ang kanyang pagkatao na napakamasikreto at napakasuppressive na dahilan kung bakit. Sinagot naman siya ni Bobby Mayna kung ganun, kung titingnan nila in a different perspective, maganda din yun. It has a positive effect. Dahil kung nandun si Rihan, hindi magagamit ni Chube-pa ang kanyang Nen Beast. Na sinagot naman itong si Furikov na pinalalabas daw nitong si Bobby Mayna na para bang gusto lang niyang gumawa ng rason para manatili sa loob ng residence nila Kurapika. Itinanong din nitong si Furikov kung ano na daw ang analysis nitong si Bobby Mayna sa Nen Beast nitong si Prince Wobble. Dahil it was due yesterday daw pala. Matapos ang nangyaring banquet, matapos ang isang linggo, dapat pala ay mag-report na si Bobby Mayna sa kanyang mga findings. Na sinagot naman ni Bobby Mayna na wala siyang kahit na anong impormasyon na nakuha kay Prince Wobble. Dahil unang-una sa lahat, hindi pa naman ito nag-appear, kaya wala siyang magagawa tungkol doon. Meron itong dalawang rason, pwedeng napakabata pa ni Prince Wobble para mag-appear ang Nen Beast, or pwedeng isa itong counteractive type. Pero idinagdag naman niya dito kay Furikov na kahit papano, hindi nila kailangang magmadali. Isang linggo pa lang naman ang nakakalipas. But for the last page, makikita natin na nagkaroon ng switching of scenes at makakabalik tayo ngayon sa residence ng 4th Prince na si Serednik. Makikita natin dito guys na nagpalit na nga ng tutor itong si Serednik. Hindi na itong si Teta ang nagtuturo sa kanya kung hindi ang partner na ngayon ni Teta na si Slava. Gulat na gulat si Slava nang makita niya ang improvement kay Serednik. Hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng 1 week, ganito na agad katindi ang kanyang proficiency sa paggamit ng Nen. Ayon dito kay Serednik, minamaster daw niya ang paggamit ng Zetsu to the point na kaya niyang gamitin ito sa loob lamang ng 1 second within a blink of an eye. Sa loob lamang ng pagpikit ng kanyang mga mata, dapat magamit niya agad ang Zetsu instantly. Dito din ay hindi talaga makapaniwala si Slava na sa loob lamang ng 1 week, ganito katinding nangyaring improvement kay Serednik. Dahil unang-una sa lahat, wala silang ginawang kahit na anong special treatment para dito. Ginawa ito ni Serednik sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling mga abilidad habang hino-hold back pa nga siya ni Teta, isang literal na genius. Since may mga ideya na nga itong si Serednik sa mga gagawin niya, tinanong na lamang siya ni Slava kung ano daw ba ang kailangan niyang gawin para matulungan si Serednik. Na sinagot naman itong si Serednik na orasan daw siya nitong si Slava. Kailangan daw sa loob lamang ng less than a second sa pagpikit ng kanyang mga mata ay mumulat dapat siya ulit. Meaning guys, sa pagpikit ng mga mata ni Serednik, nangangahulugan yun na sa pagpikit ng mga mata nitong si Serednik, susubukan niyang pumasok sa Zetsu state. At sa pagmulat niya ang kanyang mga mata, nangangahulugan na napasok niya na yun kaya ine-execute niya na agad ang mode na yun. Kaya nga nabanggit kanina guys na Serednik na gusto niyang sa loob lamang ng split second ay magagawa niyang magamit ang kanyang Zetsu. Idinagdag pa ni Serednik na once ma-achieve niya na ang point na yon, magkakaroon daw sila ng sparring nitong si Slava, isang 1v1. Habang itong si Slava naman, kabadong-kabado, takot na rin ngayon kay Serednik dahil dito niya na-realize kung gaano kadelikadong individual ang hinahandle ni Teta all along. Naisip niya na maging itong si Serednik na hindi man talaga experience sa combat. Alam and aware siya na importanteng matutunan kung paano makipaglaban na dahilan kung bakit inaakit nga siya ditong magkaroon ng sparring. Pero dito guys ay may napakalaking revelasyon itong si Serednik habang sinasabi na maging siya ay nagugulat sa kanyang change of heart sa pagbabago ng kanyang pagkatao. Dahil parang nagkakaroon daw siya ng interes at nagugustuhan at nakukyutan siya sa isang two-faced woman. Meaning ang tinutukoy niya dito guys ay itong si Teta. Alam niya na talagang tinatraidor siya ni Teta. Alam niya na nagpapanggap si Teta kaya tinatawag niya itong isang two-faced woman. Meaning all along alam talaga ni Serednik na pinagtatangkaan siyang patayin ni Teta pero hinayaan niya lang yun. And the fact na hinayaan niya pang makabalik at makapagpahinga si Teta knowing na isa nga itong threat sa buhay niya, nagpapakita lamang ito na confident siya na hindi siya kayang patayin ni Teta. Truly a terrifying monster. However, kailangan na nating antayin guys ang susunod na video, ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. Pero konting spoiler guys, doon natin makikita ang POV nitong si Serednik sa nangyaring insidente sa gitna nilang dalawa ni Teta, ang explanasyon kung bakit nawala ang kanyang bangkay, kung bakit buhay pa rin siya, at ang pagkakadiscover nitong si Serednik ng kanyang ability. Isang napakatinding ability na nagbigay sa kanya ng confidence
para i-dominate ang Succession War. Mag-iwan na kayo guys ng like, mag-subscribe at kining nyo na din ang bell button para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video na yon. Also, we have an official Facebook page, kaya naman i-like at i-follow nyo na ang page na yon para hindi kayo mahuli sa ating announcement tungkol sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Also, shoutout nga pala sa napakatinding mga supporters na ito from the previous video. I appreciate you guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.